Mga coral reefs. Ang mga coral reefs ay mga highly diverse at sensitibong ekosistema. Ang langis na tumatagas ay nagdudulot ng direktang pinsala sa coral sa pamamagitan ng pagpigment ng kanilang mga tissue at pagtakip sa kanilang mga surface, na nagiging sanhi ng pagpatay sa kanila. Ang mga coral reefs ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng tirahan sa maraming marine species at nagsusustento sa mga lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng turismo at pangingisda, mangroves at seagrass beds. Ang mga mangrove forests at seagrass beds ay mahalaga para sa coastal protection at bilang breeding grounds para sa maraming marine species. Ang langis ay maaaring magdulot ng pagkasira sa root systems ng mga mangroves at maging sanhi ng pagkamatay ng mga seagrasses. Ang pagkasira sa mga habitat na ito ay nagreresulta sa pagkawalan ng mga tirahan para sa mga isda, mollusco, at iba pang marine organisms. 2. Pagkamatay ng mga hayop-isda at iba pang marine organisms, ang mga isda at iba pang marine animals ay maaaring mamatay dahil sa pagdapong ng langis sa kanilang balat o mga hasang, na nagiging sanhi ng respiratory problems, chemical poisoning, at mga internal injuries. Ang mga hayop na nahulog sa langis o kumain ng mga kontaminadong pagkain ay maaaring magdanas ng acute o chronic toxicity. Mga ibon, ang mga seabirds ay partikular na naapektuhan ng langis spills. Kapag ang mga ibon ay nalalantad sa langis, madalas nilang nalalasak ang langis sa kanilang balahibo habang sila ay lumilipad o naghuhuli ng pagkain. Ang pagkatakip ng langis sa balahibo ay nagreresulta sa pagkawala ng insulating properties nito, na nagiging sanhi ng hypothermia at pagkamatay. Bukod dito, ang mga ibon ay maaaring ma-expose sa toxins kapag kanilang kinakain ang kontaminadong pagkain. Marine mammals, ang mga dolphin at balyena ay maaari ring maapektuhan sa pamamagitan ng ingestion ng langis o pagkakaroon ng direct contact. Ang mga toxins mula sa langis ay maaaring magdulot ng reproductive problems, liver damage, at immune system suppression. 3. Pagkakaroon ng toxins. Chemical contaminants, ang langis na tumatagas ay naglalaman ng iba't ibang toxins, tulad ng polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, na maaaring makapinsala sa mga organismo sa dagat. Ang mga toxins na ito ay maaaring magdulot ng cancer, genetic mutations, at iba pang health issues sa mga hayop at mga tao na gumagamit ng mga produktong dagat. Bioaccumulation, ang mga toxins mula sa langis ay maaaring mag-accumulate sa food chain. Kapag ang maliliit na organismo, tulad ng plankton, ay nakakain ng mga kontaminadong particles, ang mga toxins ay tumataas sa food chain habang kinakain ng mas malalaking predator. Ang proseso na ito ay nagreresulta sa mas mataas na konsentrasyon ng toxins sa mga malalaking isda at marine mammals, na nagiging panganib sa kalusugan ng tao na kumakain ng mga ito. 4. Pagkakasira ng ekosistema. Pagkakaapekto sa ecological balance, ang langis spills ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira sa ecological balance ng karagatan. Ang mga species na hindi makatiis sa kontaminadong kapaligiran ay maaaring mawala, na nagiging sanhi ng pagbabago sa predator-prey dynamics at pag-aapekto sa food web. Long-term recovery. Ang natural na recovery mula sa isang oil spill ay maaaring tumagal ng maraming taon. Ang mga ecosystem na naapektuhan ay nangangailangan ng malaking oras para mag-recover at bumalik sa kanilang dating estado. Ang mga gastos sa pag-rehabilitate sa mga apektadong lugar ay malaki at madalas na nangangailangan ng internasyonal na kooperasyon. 5. Pangkalusugan ng tao. Exposure sa toxins, ang mga tao na nabubuhay malapit sa mga apektadong lugar o nagtatrabaho sa cleanup operations ay maaaring ma-expose sa toxic chemicals mula sa langis. Ang long-term exposure ay maaaring magdulot ng respiratory issues, cancer, at iba pang health problems. Kontaminasyon ng seafood. Ang kontaminasyon ng mga produkto mula sa dagat ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao na kumakain ng mga ito. Ang panganib na ito ay maaaring magdulot ng mga pagkalason sa pagkain at iba pang sakit,
Sa kabuuan, ang epekto ng langis sa karagatan ay malawak at masalimuot, na nagreresulta sa pinsala sa mga marine habitats, pagkamatay ng mga hayop, pagkakaroon ng toxic contaminants, at panganib sa kalusugan ng tao. Ang pangangalaga at pag-iwas sa mga oil spills ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ating karagatan at mga ekosistema.